Mula ng gabing yon, hindi na ako pinatahimik ni Joanna. Hindi man kami nagkikibuan kapag may ibang tao, pero sa chat, grabe, doon siya bumabawi. Una, simpleng selfie lang. Nakapambahay lang, pawisan. Pero wow, kahit ganun, ang ganda niya pa rin. Yung tipong kahit amoy araw, hindi mo pa rin kayang hindi hangaan. Sumunod, picture na bagong ligo. T-shirt at shorts ang suot. Simple lang dapat, pero sa utak ko, napakadami nang pumapasok. Paano ba naman kasi, kahit maluwang yung t-shirt niya, halata naman na wala siyang suot na bra. Grabe, namawis ako ng husto. Pero nung isang gabi, ayun na, halos mabitawan ko ang phone ko sa nakita ko. Si Joanna, nakaupo sa sofa, pinapadede yung anak niya. Natural lang, wala siyang arte, naka-shorts pambahay at lumang t-shirt. Kita yung leeg, yung hubog ng katawan, yung braso niyang nakayakap sa anak, at yung mga mata. Putya, yung tingin niya diretso sa kamera. Para bang ako mismo yung nasa harap niya. Joanna, mahina akong bulong at parang naestatwa na. Hindi ko na alam kung bakit niya ginagawa to. Kung nagpaparamdam ba, kung nangaakit, o kung trip lang niya. Pero isa lang ang alam ko, handa ako kahit ano pa yun. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, napasama ulit ako sa inuman kasama ang tropa. Si Lino pa rin ang pinakamaingay sa kantsawan. Arman, ang lakas mo talaga sa chicks. Kahit pawis na pawis, laging may kumakapit. Laging may naghahabol. Sabay halakhak ng lahat. Napatawa rin ako, pero kung alam lang nila, ako ngayon ang pinapaikot ng babae. At ang sama, sa inaanak ko pa talaga. Hay buhay, minsan naiisip ko na lang, baka ito yung parusa sa lahat ng kasalanan ko. Nakatatlong bote pa ako bago nagpaalam. Pag uwi ko, tipsy na ako. Mabigat ang ulo pero mas mabigat pa rin ang dibdib ko. Pumasok ako sa kwarto. Diretsong naghubad ng damit at dumiretso sa banyo para maligo. Habang kinukuskus ko ang braso at dibdib ko, biglang pumasok sa isip ko yung mga picture na sinend ni Joanna kanina. Putya, halos mabaliw ako kakatingin kanina. At ngayong mag-isa ako rito, parang lalo lang lumalakas yung init sa katawan ko. Napapikit ako, hawak ang ulo, pilit pinapakalma ang sarili. Tigil na Arman, please, tigil na. Bulong ko habang dumadaloy ang tubig sa mukha ko. Pero habang mas pinipilit kong kalimutan, mas malinaw namang bumabalik yung imahe ni Joanna at ramdam ko, unti-unti na namang tumitigas yung katawan ko. Hanggang sa isang sandali pa, mahihinang katukang narinig ko. Sino yan? Sigaw ko, garalgal pa ang boses. Si Joanna to, Ninong. Mahinang sagot, halos bulong. Nanlaki ang mga mata ko, hindi agad ako nakasagot. Nanginginig yung dibdib ko. Kaba ba to o pananabik? Hindi ko alam. Binuksan ko yung pinto at halos malaglag yung tuwalya sa bewang ko. Nakatayo siya dun. Naka-shorts lang at maluwag na t-shirt, basa pa ang buhok, para siyang bagong ligo rin. Joanna, anong ginagawa mo dito? 11:00 na. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang siyang sumugod. At doon, tuluyan akong bumigay. Siyempre tumugon ako, na parang nanginginig na sa gutom, pero maya-maya ay napahinto rin. Parehong nagtataka kung paano kami napunta sa ganong sitwasyon. Basang-basa pa ako galing sa shower, habang si Joanna naman ay nanginginig sa pagkapit sa akin. Napansin kong napatingin siya pababa. Doon, huminto ang mga mata niya. Lalong lumaki yun. Napasinghap pa siya, sabay kagat-labi. Oh, mukhang natakot ka. Nakangisi kong wika. Pag-angat niya ng tingin, namula ang pisngi ni Joanna, pero imbis na umiwas, mas lalo siyang lumapit. Kaya ko, Ninong. Mapungay ang mga mata na wika ni Joanna.
Kaya lalong nagwala ang kalooban ko. Joanna, sigurado ka ba? Tanong ko ulit sa kanya. Ngunit imbis na sumagot, napasinghap na lang ako sa ginawa ni Joanna. Ang laki. Bulong niya pa sa akin. Napapikit ako, napakagat labi at halos mawalan ng kontrol. Kaya naman hindi ko na siya binitawan. Hinila ko siya papasok ng banyo. Isinara ko ang pinto at doon na tuluyan kaming nagkaroon ng sariling mundo. Grabe! Sa buong buhay ko, ito na ang pinaka-the best na feeling. Para akong binata ulit. Parang hinuhukay ang sikmura ko sa sobrang excitement. Ang init, ang sikip ng banyo, at ang halimuyak ni Joanna. Lahat sabay-sabay sumasabog sa utak ko. Habang nakatingin siya sa akin, may ngiti sa labi, pakiramdam ko wala nang ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa lang. Doon ko lang naramdaman na may bagay pala na kayang magbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Napakasarap tignan at pakinggan ni Joanna. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang pasayahin lang siya. Parang gusto kong ibuhos lahat ng naipon kong pagkael para maramdaman niyang siya lang ang hinahanap-hanap ko. Matapos yun, hingal na hingal akong napasandal sa pader. Akala ko tapos na, pero paglingon ko, ayun si Joanna, nakangiting nakatitig. Mapang-asar pa ang tono. Ninong, galit na galit pa rin. Bulong niya sa akin. Para akong binuhusan ng gasolina sa sinabi niya. Hindi ko na napigilan. Diretso kami sa kwarto ko. Akala ko inosente siya, tipong mahinhin. Pero mali pala ako. Grabe, ibang klase si Joanna. Pakiramdam ko, ako ang minamanduhan niya. Siya ang nagdidikta, ako ang sumusunod at hindi ko magawang tumutol. Parang ako yung nilalaro niya, pero imbis na magalit, lalo akong nahuhulog. Sa umaga, siya ang nasa isip ko. Sa trabaho, siya pa rin. Sa gabi, kahit kasama ang bote ng alak, siya pa rin ang bumabalot sa utak at laman ko. At ang masama, kahit alam kong mali, wala na akong balak tumigil. Simula nung gabing yon, parang may sarili na kaming mundo ni Joanna. Madalas na siyang dumadayo sa bahay ko. Sa una, kwentuhan lang, simpleng kamustahan, tawanan, biro-biro. Pero palagi, nauuwi sa harutan. Minsan sa kusina, minsan sa sala, minsan diretso sa kwarto ko. May mga gabi rin na hindi na siya nakakatiis. Doon na mismo sa bahay nila kami nagkakandahuli. Kapag tulog ang lola at ang anak niya, dahan-dahan siyang magbubukas ng pinto. Ako naman ay papasok na parang magnanakaw. Pero imbis gamit ang tinatakas, oras at init ang ninanakaw namin. Tuluyan na akong nalunod sa tukso. At ewan, ang alam ko, hindi na lang pagkaeltong nararamdaman ko. May iba na. Sa mga nakalipas na araw, ibang saya ang dala ni Joanna sa akin. Para akong binata ulit. Nagpagupit ako, nag-ayos, nagbihis ng maayos bago pumasok sa trabaho. Kahit pawisan at puro alikabok sa site, may effort akong magpapogi. Syempre para kay Joanna. At syempre, bagong buhay din. Iniwasan ko na ang lahat ng mga babae ko. Sa construction, hindi nakaligtas sa mata ng mga kasama ko. Uy Arman, blooming ka yata. May bago na ba? Kantsaw nila sa akin. Baka naman may inspirasyon na, kaya ganado sa trabaho. Dagdag pa ng isa. Napapakamot na lang ako ng ulo pero hindi ko mapigilang ngumiti. Kasi, totoo naman ang mga sinasabi nila. Sa bawat buhat ng hollow blocks, sa bawat hampas ng martilyo, si Joanna agad ang nasa isip ko. Siya ang dahilan kung bakit magaan kahit mabigat ang trabaho. Kaya kahit anong tukso ng mga katrabaho, hindi ko alintana. Ang mahalaga, may rason na akong umiti at magsikap araw-araw. Ngunit isang hapon, habang magkasama kami ni Joanna sa sala, ay may biglang kumatok ng malakas. Arman, sigaw ng isang pamilyar na boses. Halos manlamig ako sa kaba. Ang lola ni Joanna.
Bago pa ako makabangon, bumukas na ang pinto. Nakatitig siya, kita sa muka ang galit at pagtataka. Anong ginagawa niyo? Halos pasigaw niyang tanong, sabay tingin kay Joanna na parang mahuhulog sa sahig sa hiya. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kayong kalokohan? Malakas ang boses ng matanda. Hindi naman ako makapagsalita. Nakatingin lang ako, ramdam ko yung bigat ng titig ng matanda. Lola, wala po. Nag-uusap lang kami ni Ninong Arman, sagot ni Joanna. Pero halata sa ekspresyon ng lola na hindi siya naniniwala. Lumapit siya sa apo niya at halos sabunutan. Anong klaseng kabaliwan to, Joanna? Ninong mo yan. Sermon pa nito kay Joanna. Nanigas ako sa kinauupuan ko habang nakatutok sa akin ang mga mata ng lola ni Joanna. Ang kapal ng mukha mo, Arman. Ninong ka ng apo ko tapos ganyan. Wala ka bang hiya? Matigas na wika ni Lola. Lola, alam ko po na mali sa paningin niyo, pero mahal ko ang apo niyo. Nanlaki ang mata ng matanda sa mga sinabi ko. Mahal? Abay may anak na siya, Arman. Hindi ka ba naaawa? Paano ka nakakatulog sa gabi sa mga ginagawa mo? Wala ka bang konsensya? Hinawakan ko lalo ang kamay ni Joanna. Ramdam kong nanginginig siya pero mahigpit ding gumanti ng kapit. Lola, handa po akong panagutan si Joanna. Hindi lang siya, kundi pati na rin yung anak niya. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta mahal ko siya. Paliwanag ko sa matanda, pero hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ko. Walang yaka. Muling sigaw ng lola, halos magwala na. Pero kita ko sa gilid ng mata niya yung luha na pinipigilan. Hindi lang galit ang naroon, kundi takot at pangamba para sa apo niya. Si Joanna hindi na nakatiis. Yumuko siya at bumulong sa lola niya. Lola, mahal ko si Ninong. Please wag niyo po kaming paghiwalayin. Lalong nagwala sa galit ang matanda. Sa huli, hindi talaga nakinig si Lola. Kahit anong pakiusap namin ni Joanna, matigas talaga siya. Doon nagsimula ang matinding tsismisan. Mabilis kumalat sa mga kapitbahay. Tuwing lalabas ako, ramdam ko ang mga matang nakatitig. Mga bibig na bumubulong, pero wala na akong pakialam. Ang iniisip ko lang ay si Joanna. Simula nang mahuli kami ng lola niya, hindi na siya pinapalabas. Wala akong ibang magawa kundi tumambay sa harap ng bahay, umaasang masisilip ko man lang kahit saglit si Joanna. At oo, paminsan-minsan nakikita ko siya. Nasa teres, buhat ang anak, pinapadede o kaya nag-aalaga. Doon ako tuluyang halos mabaliw. Kasi kahit ang lapit niya, hindi ko man lang magawang mayakap siya. Gayunpaman, tuloy ang chat at tawagan namin. Namimiss na kita, Ninong. Ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Para akong tinutusok sa dibdib. Ako rin, Joanna. Halos mabaliw na ako sa kakaisip sa'yo. Pero kaya natin to, kahit gaano kahirap. Sagot ko sa kanya. At doon, ramdam ko na mas nagiging matibay ang relasyon namin. Isang araw sa construction, ramdam ko talaga yung ibang tingin ng mga kasama ko. Parang bawat galaw ko, may kasunod na bulungan. Hindi naman nila lantaran na tinatanong. Pero kita ko sa mga mata nila, may duda. May chismis na umabot na rin pala hanggang sa site. Tahimik lang ako, ayaw ko nang makisabay sa kantsawan. Pero isang tanghali, si Lino lumapit habang nagpapahinga kami. Pre, alam ko yung bulungan sa paligid. Mahina niyang sabi. Agad akong napayuko. Alam ko, Lino, naiintindihan ko kung huhusgahan mo ko. Pero hindi ko naman sinasadya. Mahal ko siya, totoo. Sagot ko, halos pabulong din. Hindi siya sumagot. Tapos, huminga ng malalim. Alam mo, Arman, hindi ako ang huhusga sa'yo. Kung saan ka masaya, dun ka. Pero isipin mo rin, hindi lang ikaw ang masasaktan dito, pre. Siguraduhin mong handa ka sa lahat ng kapalit. Dapat seryoso ka dahil napakalaking gulo ng pinasok mo. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Lino.
At least, kahit papano, may tao palang nakakaintindi sa akin. Sa dami ng mapanghusga, may isa ring marunong tumingin sa kabila ng tsismis at kasalanan. Pero hindi rin mawala sa dibdib ko yung bigat ng hiya. Kasi kung sakaling malaman niya ang lahat, lalo na yung ginawa ko noon sa asawa niya, paniguradong hindi na ganito ang magiging tingin niya sa akin. Doon pa lang, ramdam ko na kung gaano kabigat ang mga kasalanan kong pilit kong nililibing sa nakaraan. Tahimik akong napayuko. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong sabihin. Parang gusto kong humingi ng tawad, pero baka lalo lang mabunyag ang lahat. Kaya ang kaya ko lang gawin, tanggapin ang maliit na ginhawang dulot ng pangunawa niya, kahit panandalian lang. Sa loob-loob ko, sinabi ko sa sarili ko, ito na yung pagkakataon para patunayan ko na nagbago na ako, para ipakita na kaya kong tumayo, kahit gaano kalalim yung mga kasalanan ko noon. Lumipas ang ilang linggo, patuloy pa rin kaming nagtatago ni Joanna, mga simpleng chat sa gabi, mga tinginan mula sa teres, at mga alaala ng gabing hindi ko makalimutan. Pero isang hapon, bigla siyang tumawag sa akin. Ninong, may sasabihin ako. Bulong niya sa akin. Kinabahan ako. Ano naman yun, Joanna? Sagot ko agad. Medyo matagal bago siya sumagot. At nang magsalita siya, para akong binagsakan ng mundo. Ninong, buntis ako. Napatigil ako. Halos malaglag yung phone sa kamay ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Ang dami kong nararamdaman sabay-sabay. Kaba, saya, takot, at higit sa lahat, yung pag-aalala kung ano na mangyayari sa amin. Kinabukasan, nagkita kami saglit. Nakita ko sa mga mata niya yung halo-halong emosyon. Takot na baka malaman ng lola niya, pero meron ding ngiti na parang nagsasabing, atin to. Arman, anong gagawin natin? Mahina niyang tanong, halos nanginginig. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung ano man, hindi kita iiwan. Basta kailangan mong malaman, seryoso ako sa'yo, Joanna. At doon ko na-realize, wala nang atrasan. Ang lihim naming relasyon, mas lalong lumalim at mas delikado na kaysa dati. Makalipas ang ilang araw ng walang tulog at puro pag-iisip, nagdesisyon akong gawin ang pinakadelikadong hakbang sa buhay ko. Kausapin ng lola ni Joanna. Bahala na, kaysa naman magtago kami habang buhay. Hapon nun, naglakad ako papunta sa bahay nila Joanna. Ramdam ko yung bigat ng bawat hakbang, parang may batong nakapatong sa dibdib ko. Pagdating ko sa teres, nandun si Lola, nakaupo habang nag-aalaga ng apo niya. Magandang hapon po, Lola. Bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, malamig ang mga mata. Ano na naman ang pakay mo rito, Arman? Hindi ba't sinabi ko na, layuan mo na ang apo ko? Huminga ako ng malalim, pinilit kong tumingin ng diretso. Lola, hindi ko kayang iwan si Joanna. Alam kong mali sa paningin ng tao, pero seryoso ako sa kanya. At ngayon, buntis po siya. Ako ang ama. Halos mabitawan ni Lola ang hawak niyang tsinelas. Nanlaki ang mata niya, sabay sigaw. Ano? Binuntis mo si Joanna? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Hayop ka talaga, Arman. Medyo natakot ako dahil parang hihimatayin si Lola. Alam ko po, hindi madaling tanggapin, Lola. Pero handa akong panagutan ng apo niyo. Huwag niyo pong parusahan si Joanna. Ako ang may kasalanan. Ako dapat ang sisihin. Pero sana, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Tahimik si Lola, pero ramdam ko ang panginig ng katawan niya sa galit at gulat. Arman, hindi ko matanggap. Apo ko si Joanna. Bata pa siya. Tapos ikaw, ninong niya pa. Anong iisipin ng tao? Anong sasabihin ng barangay? Nanginginig ang boses niya. Halong galit at lungkot. Lumapit ako ng kaunti, halos lumuhod na sa harap niya. Lola, alam ko pong lahat yan.
At alam kong ako ang may pinakamalaking kasalanan dito. Pero hindi na po mababago ang nangyari. Ang mahalaga ngayon, si Joanna at yung dinadala niya. Kung itataboy niyo po ako, lalo lang silang mahihirapan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko, nang matagal. Para bang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Seryoso ka ba talaga, Arman? Mahina, pero matalim na tanong ni Lola. Alam mo bang hindi lang ako ang kalaban mo rito? Maraming huhusga sa inyo at higit sa lahat, may asawa kayo pareho. Parang tinamaan ako ng sampal sa bawat salita niya. Hindi ako nakasagot. Oo, totoong pareho kaming may asawa. Pero parehong hiwalay na, parehong malaya. Gayunpaman, alam ko naman na hindi matatanggap ng mga tao yun. Arman, isipin mo yun. Ang apo ko bata pa, sobrang layo ng edad nyo. Paano mo haharapin ang sasabihin ng mga tao? Narinig ko mula sa gilid si Joanna, halos umiiyak habang nagsasalita. Lola, mahal ko si Ninong. Kahit anong sabihin nila, siya ang gusto ko. Napapikit si Lola, halatang nagpipigil ng luha at galit. Mahal? Pero hindi laging sapat ang pagmamahal. Baka sa huli, kayo rin ang masaktan. Tahimik kaming tatlo. Ramdam ko ang bawat bigat ng salita niya. Parang tinutusok sa puso. Hawak ko ang kamay ni Joanna na nanginginig. Habang siya naman, halos hindi makatingin sa lola niya. Maya-maya, biglang bumuntong hininga si Lola. Pero kayo ang haharap sa mga desisyon niyo. Kaya bahala na kayo. Para akong nakahinga kahit papano. Pero kasabay nun, ang lalong bigat ng responsibilidad. Ibig sabihin, wala na kaming aasahan na proteksyon mula sa kanya. Kung ano man ang maging resulta ng pinili naming landas, kami mismo ang tatanggap. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Joanna sa kamay ko. Kakayanin natin to, wika niya sa akin. At doon ko naramdaman, wala nang atrasan. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi na nagtagal at nagpasya si Joanna. Arman, lilipat na kami ng anak ko sa'yo. Mas mabuti na yung magkasama tayo kaysa laging patago. Ayaw man ng lola niya, wala na rin itong nagawa. Kung yan ang desisyon nyo, wala na akong magagawa. Basta tandaan nyo, kayo ang may gusto niyan kaya magdusa kayo. Babala ng matanda. At tuluyan nang lumipat si Joanna sa bahay ko, kasama ang anak niya. Sa unang gabi, ramdam ko yung saya. Para kaming bagong pamilya, puno ng lambing, tawanan, at mga pangarap na pilit naming binubuo kahit sa gitna ng takot. Pero hindi rin kami nakaligtas. Kinabukasan lang, parang apoy na kumalat ang balita. Si Arman daw, kinupkup na yung inaanak niya. E paano ba naman? Binuntis niya na. Hindi na nahiya. Halos lahat ng tao sa barangay, nakamasid. Sa kalsada, sa tindahan, kahit sa palengke, ramdam namin ang mga tingin at bulungan. Pero pinilit naming tiisin. Magkasama kami sa hapag, nag-aalaga ng bata. At sa bawat gabi, sabay kaming lumalaban sa mga panghusga. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ring humupa ang ingay sa paligid. Dahil habang lumilipas ang araw, nakita ng mga tao na hindi ako umatras. Pinanindigan ko si Joanna, hindi ko siya iniwan. Hanggang sa dumating ang araw na niluwal ni Joanna ang anak namin. Nandoon ako sa ospital, hawak ang kamay niya habang halos mabali ang braso ko sa higpit ng kapit niya. Pawis na pawis siya, nanginginig. Pero hindi ko siya binitawan. Nang marinig ko ang unang iyak ng anak namin, parang nabunutan ako ng tinik na ilang buwan ko ng pasan. At doon ko lang naramdaman, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sulit ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng panghusga. Parang kailan lang, puro kasalanan lang ang buhay ko. May relasyon ako sa asawa ng katrabaho ko, may iba't ibang babae ako nakalaro sa kama. Walang direksyon. At kahit kay Joanna, nagsimula rin sa mali.
Pero habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko, hindi lahat ng maling simula ay kailangang magtapos sa mali. Oo, pareho kaming galing sa pagkabigo. Pareho kaming hiwalay sa asawa. Pero walang niloko, walang sinirang pamilya, kundi dalawang taong sugatan lang na natutong magmahal ulit. Tanggap ko na sa paningin ng iba, mali pa rin kami, lalo na kay Lola. Ilag pa rin siya sa akin. Hindi pa rin niya ako lubos na mapatawad. Pero naiintindihan ko yun. Mahal lang niya ang apo niya at gusto lang niyang protektahan. Isa pa, nakikita ko rin naman na mahal niya ang anak ko kay Joanna sa kabila ng lahat. Ngayon, bawat araw, kasama ko si Joanna at ang mga anak namin. Wala nang taguan, wala nang lihim. At sa tuwing tinitingnan ko ang pamilya ko, naiisip ko, minsan, kailangan mo nang dumaan sa maraming pagkakamali para makarating sa tamang landas.